welcome dito sa House and Lot Finder PH. And once again, nandito tayo ngayon sa Periveo, Lipa. Dito sa 5 minutes away lang to sa Lipa proper. And meron tayong tripping. Papakita din namin sa inyo ulit yung ating mga bahay. But mainly, pakita namin sa inyo yung mga amenities dito. Kasi last time di kami nakapagbigay ng video about sa amenities. So this is it. My name is Jas Narieta and yeah! Yan, so hinihintay pa lang namin yung client ngayon dito sa office and sana maklose namin yung client and buhay ahead Kaya sila Maynila so binibigyan naman kami ng Periveo na masunduin yung client mismo dun. Grabe no, kudos Periveo. Kasi Miss K yung broker. Nandiyan na yung client nila. Ayan, so last time napresent ko na sa inyo yung mga bahay na yon. And ngayon i-feature naman natin yung mga amenities. So ito yung ating harapan ng Periveo. Maglalakad-lakad tayo dito. Ito yung kanilang napakaganda na monument. Ayan, so tingnan natin. Lakad-lakad tayo. Ayan, so itong project na ito ay kasi simula pa lang, wala pang siguro itong isang taong mahigit. Actually mas maganda pa nga kasi nakaiwas tayo sa traffic ng Batangas City at saka ng Lipa proper. So gitna siya halos. Ayan. I'm in too deep and we're both losing control. So ito yung ating na-feature natin last time, itong bahay na to, si Mira. Ito yung pinakamalaki natin with big bedrooms. So ilalagay ko na lang dito sa baba yung link ng full review ng bahay na to. And that second house is si Lana and yung sa dulo is Erin. So yun yung ating mga bahay dito guys. So we'll try to have some drone shot, try ko kung kaya. So habang naghihintay tayo dito guys, atin munang papasokin yung ating Lana. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood ng ating vlog, so ito yung ating Lana na meron siyang floor area na 129 square meters. So malaki siya. Ayan. Ayan natin. Right. Oh. Ayan. So tingnan natin ngayon yung ating Lana unit. Tayo dadaan sa giliran. So dito, yan, nakikita natin, kasya dito dalawang malaking sasakyan. So given na meron pang ganito, actually tatlong sasakyan kasya dito. Kung isa is sedan, tapos dalawang Fortuner na ganun kalalaki. So kasyang kasya. Yan. So ito yung tagiliran natin. Ayan. Okay, dito muna tayo sa likod. Ganda na sinag ng araw. Ganda. So ito po ang
lana. Meron siyang service area sa likod. Yung mahalaga yun, service area. Yan. Yan. Okay. Diba? Lahad lang tayo dito. Maid's room. Yan ang ating maid's room. Nasa likod. Meron sariling toilet and bath. Meron sariling sink. Yan. So, nasa likod siya ng bahay. Tayo dito. So, yan. Ito natin tagiliran. So, dito sa tagiliran natin, kasya parang dito, dalawang sasakyan. So, basically, kahit lima yung sasakyan mo, kasya. Alright. Yan natin. Okay, dito naman tayo sa lana. Meron tayo ditong wooden door and meron tayong smart lock sa bahay na to. Yan natin. Okay. Yan. So, pagpasok natin is yung ating first bedroom. Yan. Okay. Yan, balik ulit tayo dito sa pinto. Tapos yung ating mga switches. Ganda yung kanyang kulay. Sa typical white. Sarado lang natin. Medyo mahangin eh. Yan. Okay. And then, papasok natin. So, living room, dining area. Maganda yung space niya. Okay. And then, sa right side, yung ating toilet and bath. Yan. Meron siyang kasamang sink tsaka cabinet sa ilalim. And yung tiles natin hanggang taas. Yan. Yung tiles natin hanggang taas. Okay. And yung ating mga shower head ay hindi lang basta-basta ang itsura ng shower head. Pag turnover sa atin is yung ganyan black na siya, minimalist black. Okay, so tiles niyan. Alright, and then ating toilet bowl is isang piraso lang kasi minsan 'di ba yung parang may hatian diyan. So ito, isang diretso na. Okay, so pasok natin dito, tumambad nga sa atin yung ating living area and then yung ating kitchen. Ayan. So, meron tayong space talaga para sa ating mga drawer or ating, syempre, ref. Okay. And dito, meron tayong granite and meron tayong kasamang cabinet sa ilalim. Ayan. Pero, yung sa taas na cabinets is hindi po siya kasama. Okay. So, ito yung view dito sa kitchen ng ating living room. And yung sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong access sa right side ng bahay papunta sa ating side of the house. Okay, going sa ating likod, sa ating service area. Okay, dito naman tayo sa taas. Ayan, meron tayo dito ang wooden planks. Concrete naman yung base niya. Meron tayong metal bars. And ito yung view dito sa first floor. Tara. Alright. Alright. So, meron tayong malaking window dito. Which is yung idea na lang natin, lagyan natin ng cortina. And yung ating view dito sa stairs. Ito naman ang view ng baba. Okay, alright. So meron tayo ditong landing area, winding area, winding na siya. So papaganon siya eh. Oh. Ayan. So this is ating second floor, which is meron tayong first bedroom sa baba and second bedroom, second, third, 4 bedrooms. Considering na meron pa tayong maid's area, ikinakon ko yun as bedroom din. So, 5 bedrooms. So, yung 1 sa baba, 1, 2, 3, 4, and the maid's area. So, dito muna tayo. Pag-akit natin ng bahay, dito tayo muna sa ating left part, which is yung ating toilet and bath. Second toilet and bath. Actually, yan. Alright. Ganun din siya hanggang taas. Ganun din siya. Tapos meron siyang glass panel and shower head. Na ganun din, minimalist din siya. Okay. So meron siyang magandang malaking window dito para daylight din sa ating mga homeowners. Yan. Hello. Okay, hindi siya kasama guys, yung ating mga glass panel tsaka yung wood design, hindi siya kasama.
Okay. So ngayon, pagkakit natin, ito yung ating hagdanan. Punta mo tayo sa ating second bedroom. Ayan. Our second bedroom. Okay. Dito naman tayo sa ating third bedroom. Okay. Third bedroom, merong bintana, malalaking bintana. So, okay siya. Vinyl tiles nga pala guys ang gamit dito sa taas, okay? Sa baba kasi ceramic, itong nga sa second floor is vinyl tiles na siya. Okay, dito naman tayo sa ating master's bedroom, which is meron din tayong, oh, by the way guys, ito lahat is wooden doors. Kasama siya lahat. And, pasok natin ating master's bedroom, tatambad sa atin ang ating ensuite toilet and bath, which is napakalaki. Napaka-quality at mas malaki yung sink niya. Hindi kasama yung ating mirrors. Minimalist hanggang taas din yung kanyang tiles. Minimalist design for the shower head and the soap handle. Okay. So, ito yung ating master's bedroom. Yan. Master's bedroom. Okay. Hindi kasama yung ating tukador doon. Oo. So, magkakaroon pa kayo ng space dito. Oo. Yan. Hindi kasama yan. So, meron siyang window dito. TV dito. Hindi kasama. Pero, sige guys. Pagka nag-invest kayo pagka kinontak itong number na to, pag nag-reserve kayo, na loan release kayo, bibigyan ko na kayo ng TV. Alright? Sa atin lang yan. Ayan. So, meron tayong L-shaped na window dito. Makaganda makapagbigay ng daylight sa ating kwarto kahit di tayo bukas ang ilaw. Alright. Ito naman tayo sa ating terrace. Wooden door din siya. Tara. Alright. Ayan, dito tatambad sa atin yung ating good view, great view of the house, of the community. Ayan. So, yan. Nakita nyo na guys. Ganda, no? So, ito yung ating lana. Ayan. Ito matatagliran. Ayan. Yung ating lana. Okay. Malaking bahay siya, actually. Ayan. Kung interesado kayo sa Lana unit dito sa Paribello, sa Lipa, Batangas, kontakin nyo lang yung number sa baba. Tapos, ititripping ko kayo dito para makita nyo ng personal. So, my name is Justin Rieta. Share this video, please like and subscribe, and see you soon. Alright. Okay, so habang nagtitripping sila, papasokin naman natin yung si Mira, yung ating pinamalaking bahay. Galing tayo kanina kay Lana. Yan. So si Mira yung pinakamalaki nating bahay. Once again, magsimula tayo dito. Meron siyang 139 square meter na floor area. Okay. Yan. So dito, halos kasi laki lang ng ating garahe sa Lana. And kasya dito, mas malaki lang to ng konting-konti. Kasya dito ang dalawang malaking Fortuner, tapos isang sedan, pwede dyan. Yan, kasi syempre driver din ako kaya alam ko kung kakasya din eh. Yan. Yan. So, dito tayo sa kanang BART. Ang pinagkaiba nito ay wala na dito yung access kanina. Sa kanan, meron dito access na daan papunta doon sa loob ng bahay. Ngayon, wala na dito. At meron tayong abang na mga outlets dito, rain cover, at faucet. So, pang car wash natin, or laundry, or utility, which is sa likod yung utility natin. Okay, so yan. Alright, so ito yan. Natin yung taas ulit natin. So mapapasin natin yung window, yan. Nakapupush yung window natin. Yan, tingnan natin guys ha. Alright, tara. Napakahangin din sa lipa. Ay, kita nyo gayaan. Napakamalamig. Yan, ito ang utility area natin. Meron din tayong abang na opening para sa ating aircon. At kita-kita natin yung mga yan, lulod ng bahay. Meron tayo ditong cement planks, kasama na iyan sa turnover natin. So bahala na kayo magtanim ng mga halaman din sa tagiliran. Yan. Okay. So ngayon, dito naman tayo sa service area. Katabi niya yung ating back door na papasok dito sa kitchen mamaya. Yan.
Akala ko ay maid's area, hindi pa pala. Mali. Oo, yan. Dito pala ang maid's quarter natin sa Tagiliran. Yan. Di kanina. Yan, dito. Ayan. Ito yung ating maid's quarter. Maid's area. Maliit lang. Maliit lang siya. Ito ha. Ako ay 5'9". O, di ibig sabihin ay 5'9". Tarik pagkakatip ako din aray. Kasya naman. Kasya ako. 5'9" ako. Kasya ako pag nakahiga ng pahaba. So, lalagyan mo lang dito ng isang single bed. Pwede na yun. Pwede mong gawin ditong kasi may sariling CR. So, maid's quarter o guest room. Ayan. So, meron yung sariling yan. O, di ka. Pagka may bisita ka, edi, meron na sariling sila na liguan. O kaya yan. Ate, babalik ko dali. Kod ang camera ko Yan. Yan. O. Yung likod. Ating maid's quarters. At nandito na ngayon yung access natin. Sa kaliwang bahagi ng Mira, yung ating access sa garden at connecting sa ating living room. Lalayo para makita nyo ha. Oo. Ayan nyo. Yan. Oo. Yan yung tagiliran ng Mira. At tayo papasok ngayon sa loob. Yan. Ganda ng garden, Yan, meron ulit siyang wooden door, meron na siyang accent ng mga ilaw, wooden door at smart lock. Yan. Okay, basta na-connect sa wifi ang smart lock, pwede. Okay. Tingnan nyo. Laki Okay, yun sinasabi ko ang inyong access doon sa ating garden. Yan. Pag kayo kumuha sa akin ng bahay, sagot ko ng inyong paano doon. Tambayan. Bibigyan ko pa kayo ng TV. Ayos baga. Ayan, para makita nyo kung gano'ng kalaki. Alas. Yan. Kayo bumili sa akin ng bahay, awa na ninyo. Wala pa akong benta ngayong buwan na ito. Ayan. Ito, hindi ito kasama yung mga design na yan. Pero advisable lang yan TV, di yan. So yan, dito muna tayo. So ito, yung ating access dyan, meron tayong metal, aluminum dyan, meron pang screen, at sunod pa yung ating glass panel door, sliding door. Advisable dining area, and yan ate, mamaya tayo diyan. Dito muna tayo sa kitchen. Ito yung sinasabi ko kanina, sa giliran, access mo sa giliran ng bahay, sa garden, ang pintong yan. Ito naman provision for ating ref, at hindi kasama yung ating mga cabinets na yan. So yan, meron tayong granite, kasama din yung ating cabinet sa baba, and ang ating faucet, ay garni. Hindi yung basta-bastang faucet lang. Maganda yan. Atin naman breaker, tanda ko pa yun, nandito ang breaker natin. Yan. And yung ating access ngayon, meron doon tayong screen dito. Access tagiliran. Okay, punta naman tayo sa ating CR dito sa baba. Yan. First bedroom muna tayo. First bedroom. Yan. Simple lang. Bedroom. Okay, meron ka ditong ito ay isa dyan ng kagantot. Gawa ng meron ka ditong CR. Yan. Mamaya, patayin natin yan. Ito muna tayo. Itong cabinet, hindi kasama yan. Tayo pinturado ng puti. Yan. Meron ka ng abang sa aircon. And, ayan. Itong view ngayon dito sa loob. Yan. Meron kang bintana din Ara na itutulak palabas. Okay. So, yan. Alright. Dito muna tayo sa CR. CR ay ganito din. Wooden din. Alright. Tapos, tiles natin hanggang itaas. Yan. Yun, hanggang doon. Ito yung ilalim ng hagdan. Ceramic tile, 60 by 60. May toilet bowl. Itong mga ganitong details, kasama na yan. Ito, yan. And hindi kasama dito yung glass panel. Yan. Ating ito, yan, kasama na rin siya. Ay, kapog Yan. Kita nyo yan? Yan. Hindi siya gayong kalakihan.
Ayan. Oh. Yung tatakloban lang. Ayan, kapag kayo may ginagawa din eh. Ayan. Sige. Ito naman tayo sa ating second floor. Alright? Second floor naman tayo. Yan. Tara. Meron siyang wooden panels, cement ang kanyang base. Tapos meron siyang wooden hand railings, metal bar. And ito yung view sa sa baba. Meron siyang malaking window doon na napupush yung dalawang yon. Yung dalawang window napupush siya. Ayan, so tara. Meron tayong landing area dito na malalaki. Ayan, tingnan natin yung view sa baba ulit. Ayan. View sa taas. Okay. So, yan. Lahat guys ng dito may screen ha. Lahat. Hanggang sa atin. Yan. Lahat ay may screen tayo dito. Yan, nabubuksan yan. Kaya mahangin. Kaya mahangin. Okay, dito naman tayo sa second floor. Meron tayong bedroom sa baba. And then, dito naman na tayo sa... Ilan na baga? Ano sa baba? So, meron tayong bedroom sa baba. At mayroong maid's room. Pag-akit natin dito. Second bedroom. Third bedroom. Fourth bedroom, and the common toilet and bath. Yan, common kasi lahat ay may access diyan. So, second toilet and bath iyon. Okay, punta muna tayo sa ating second bedroom. Di ba yung una sa baba? Tapos ito naman, malaki siya. Yan. So, meron din siyang abang ng aircon doon. Merong sliding window. Malaki yung sliding window. Tingnan nyo. Ay. Oo. Yeah. O, ito ang view dito sa kwarto. Sa ating second bedroom. Yan. Okay. Dito pa tayo sa ating third bedroom. Third bedroom. Yan. Third bedroom. May abang lagi ng aircon. So, hindi tayo mahirapan magpabutas man tayo ng aircon. Yan. So, window. Ayan. And then sa ating toilet and bath, same rin sila. Mas malapad to. Mas malapad ito. Okay? Mas malapad. Yan yung aray. Punta naman tayo sa ating master's bedroom. Yan. Dito tayo sa master's bedroom natin. So ating master's bedroom, meron tayong mga switches, lahat ng bahay, lahat ng switch naman sa bahay na ginamit dito is mga ganitong klase na. Yan. So, kasi dito ang king or queen size bed. Meron din tayong abang ng aircon. And we have a 1, 2, 3, 4 big windows. Okay, sobrang laki. And this has an access sa ating ensuite toilet and bath at saka walk-in closet. Tingnan natin. So, master's bedroom lang yung meron nito. Actually, isang room pa rin to kung i-consider ko, room within a room. So, meron siyang mga glass panels dito which is hindi siya kasama. Alright. And just a walk-in closet. And right here, we have a big comfort room. Toilet and bath. Wow. Grabe. Kompleto na siya dito. Isang room, master's bedroom, napakalaki with a walk-in closet. And merong malaking window dito. And here is the toilet bowl. Sink, dalawang sink kasama na yan, pati cabinets. And look at that, man. Look at that. Yan. So meron, ganun din siya, ganun din shower niya, pareho-pareho yan. Okay. Punta naman tayo sa ating pinakapaboritong part ng bahay, which is ang terrace, which is ang may access lang dito is si master's bedroom. Yun. Whew. Alright. Yan, master's bedroom natin. Right. Yun ang ating amenities.
Sa mga gustong mag-invest or mag-inquire, kontakin nyo lang itong number na to, 0992-312-5190. Pag naman sa Facebook natin is yung FB ko is Just Rieta. So maaari kayo magtanong or sa video na to mag-comment kayo kung interested kayo sa investment dito sa Lipa, which is sa Periveo. Napakabagong location natin. Ang ganda ng location, walang traffic, malapit sa lahat. Okay. So that's it for this video. Next naman natin na feature is yung ating Erin, which is yun yung turnover look, na magkakaroon kayo ng idea pagka ano yung itsura ng bahay kapag ito turnover sa atin. Kasi ito may ano pa, may gamit-gamit pa ito. Yung sunod ko mapakita is wala. Okay, so see you on that video. Kindly subscribe on our YouTube channel, Justin Rieta, House of Lot Finder PH. Thank you, alright. Okay, so natapos natin yung Mira at saka yung Lana. Ito naman, dito naman tayo sa Erin. Ito yung pinakamaliit, which is 114 square meter ng floor area. Yan, so hindi masasabing maliit siya kasi all three houses is big houses. Siya lang yung pinakamaliit sa tatlo. Kasi pero malaki pa rin siya. Alright. So, yun yung ating garage. Yan. Kasi pa rin dyan, dalawang malaking sakyan and a sedan. So, tatlong sasakyan. And dito sa giliran, syempre, pwede pa rin dyan sasakyan. Pero syempre, advice ko na yan for garden. Yan. Okay. So, dito ulit tayo sa giliran magsimula. Ayan ito. Ayan. So, actually, mas malaki yung tagiliran niya kumpara kay Lana. Okay? Mas malaki yung tagiliran niya kay Lana. At meron siyang access na kaagad dito, unlike kay Mira, sa ating kitchen. Alright. So, tingnan ulit natin yung taas. Okay. Post nyo lang sa mga part na gusto nyo para makita nyo kung ano yung pinagkaiba-iba. At mas malaki yung tagiliran ni Erin, which is yung considered na pinakamaliit na bahay sa kanila, is mas malaki yung kanyang tagiliran. Bakit? Ganito yan. Pareho kasi halos nagkakapare-pareho yung kanila mga lot area. Ngayon, dahil mas maliit si Erin, mas malaki yung naging lot area niya. Alright? Make sense? Yan. So, meron na kaagad tatabad sa atin dito na utility area. Tapos yan, alulod ulit ng bahay, tagiliran ng bahay. Okay. So yan, meron tayo ngayong maid's room ulit dito sa tagiliran na merong window. Ayan, small lang siya. Okay. Pero sariling toilet and bath na may bidet pa. Alright. So, lakad lang ako dito sa likod ng ating bahay. Pakita ko ulit sa inyo. Yes. Ayan. Hop. Tayo sa tagiliran ng bahay ulit. Dito sa kanyang left side. And meron din siyang access sa living room. Okay. So, hindi ako papasok dyan. Gusto ko lang makita ninyo yan. Sa kabila, makikita natin, sa kabilang part, meron din dong access sa kitchen. So, both ways merong access. Mas okay sa akin tong Erin. Mas okay para sa akin to guys, yung Erin. Kasi malaki yung mga spaces mo. At pare-pareho naman sila na lumiit lang ng konti yung bahay, pero pare-pareho naman sila na halos ng specifications, whatnot. Okay. So, smart lock pa rin, wooden door. Meron siyang accent ng light. Yep. Kung ano makikita natin dito guys is yun na yung sa turnover. Pag turnover sa atin ng bahay, yun na ang makikita natin. So ito yung pinaka bare, walang gamit, clean slate. Yan, yun yung ating platform ng kitchen, yung ating template ng kitchen. Pwede nating lagyan ng gas range doon, ating breaker nandyan. We have a access
dito sa kanan, part ng bahay. Meron tayong abang. Yung mga ilaw natin, hindi lang siya basta naka-cob light na rin siya. Okay, so dito yung view from the kitchen to the living room and the dining area. And meron tayo ditong CR sa baba, wooden door din, tiles hanggang taas. Meron siyang, yan. So toilet lang siya, hindi siya toilet and bath. Nakabidet na rin siya, ilalim to ng stairs. Meron na siyang fire system dito at saka exhaust. Malaking bintana. Okay. And we have here sa under the stairs na ating the used items. Alright. So, nandito yung client natin, tinitingnan na nila. So, bago nila tayo abutan, punta na tayo sa taas. So, ganun pa rin naman yung specification, wooden panels, base concrete, wooden handlebars, metal bars, at lahat ng switches sa bahay na to is kulay black, which is stands out. Meron din pala tayong dito, switch na para umilaw yung ating ilalim ng natin. So ito yung view sa ating landing area dito sa ating first floor. This is the Erin house. Yan. At meron tayo dito pangalawang landing area, winding area dito with a window and a window dun din. Personally, kung tatanungin niyo ako, makakamura kayo sa area kasi pinakamura to. Pero ito din yung pinaka gusto ko ang floor plan. Okay. So, ito yung view sa ating second winding area. Yan. Kita nyo ba yan? Ganda. Yan. And meron tayong 3 steps. 1, 2, 3. Kanan muna tayo sa ating CR. Kalaki. Kalaki ng ating common CR, guys. Malaki. Common CR. Oo. Malaki siya. So, yun nga lang, nakikita dito is silver na siya. Actually, black po siya sa ating mga bagong bahay na gagawin. Kasi yung Erin model house, ang pinakaunang model house sa ginawa. Pero black na po siya. Yan, may bidet na rin, may sink na rin, etc. So, first common CR. Pag-akyat natin ulit, CR, and then first bedroom. Yan. Meron na din tayong abang doon na for the aircon. May window rito, push to open, sliding window, abang na mga switches, abang, and then may abang dito for the aircon. Ayan, butas po siya. Ito yung view dito sa loob. Ayan. Okay. Common toilet and bath. Corridor. Second bedroom. Lahat ng bedroom ni Erin nasa taas. May abang na rin si aircon, sliding window, push to open window. Okay, second bedroom na yan. Done. Balik naman tayo dito. And our third bedroom. Yan. Third bedroom, meron tayong ensuite, toilet and bath, which is hanggang taas din yung tiles, ceramic tiles. May sink, may cabinet, meron ding kompleto na siya actually. And shower head na meron ding abang for the heater. Pero na tayong exhaust and cob lights. One big window. Okay. So far, na-enjoy na ba yung house tour na to? And please do subscribe on my YouTube channel, House and Lot Find Your PH, kung nagustuhan nyo yung ganitong content. Yan. So ito yung ating master's bedroom with big floor area. May abang ng aircon, mayroong mga switches, abang ng mga socket and switches. Alright. So one big window and a L-shaped window, push to open lahat. Walang sliding dito sa ating master's bedroom. Para makita nyo, yan siya kalaki. Dito na yung client. Alright, so dito tayo sa ating
terrace, wooden door. Alright. Ito yung window ng ating second bedroom kanina. Ayan. Yan, kitulog kaya. Kaganda. Yan. Ayan. So, nagustuhan nyo ba yung ating tour dito sa Erin, Mira, at Salana? Please do subscribe on our YouTube channel. At kung interested kayo guys sa mga OFW friends natin dyan, yung mga kabayan natin, and sa lahat na nanonood ng video na to, please do subscribe and please do contact me if you are interested in purchasing this unit. Pwedeng lot only lang, pwedeng house and lot na i-purchase natin, pwedeng lot only lang. Okay, so once again, my name is Justin Rieta, and see you soon on our next video. Bye-bye! Ayan. So, dito ba sa review natin dito, po Justin, puro na lang ba positive yung sasabihin natin? So, ako kasi pinapansin ko din yung mga ayaw ko doon sa isang developer. Kasi hindi naman tayo binabayadan. Gusto ko siyang ibenta, pero gusto ko rin masabi sa client kung ano yung mga thoughts ko. Okay, let's go. Dito, okay naman yung design ng bahay. Okay siya, malaki. At isa to sa pinakamalalaki in this price point na bahay, gives you a lot of space. Ayun, yung pinakaayaw ko lang dito is yung kanyang kulay. Yan. Which is, pwede mo naman siyang paayos. Meron lang certain agreement. Hindi siya masayang tingnan. Mediterranean style talaga. Kasi kung mga minimalist o yung mga earth colors natin na black, gray, white, yun yung mga pumapatok na kulay sa mga bahay. Hindi yung mga pink, green, blue, hindi na, wala na yun. And this color of the houses is earth color naman, pero I think mas maganda pa yung kalalabasan ng bahay na to regarding sa kulay na nila na ginamit. Depende sa kulay nila na ginamit dito. Ayan. And yung kanilang tripping vehicle is sarado yung mga bintana. So if if nagtitripping ka, hindi makikita ng client yung kabuuan ng developer habang nagdadrive si ano. So usually kasi kami mga agent, nag-explain kami ng mga nadadaanan na part ng subdivision while driving. Yan. So yun, hindi namin makita yung tagiliran. So ngayon, yun yung mga ayaw ko lang dito, kulay. Yung natin. What do you guys think? Comment down below your So, space allocation wise, maganda naman. Walang nasayang na space dito sa mga bahay dito. Mira, Lana, and Erin. Okay. And sunod naman natin yung amenities dito sa Periveo. Alright. Okay, so ayun, pupunta naman tayo sa sa ating amenities. Naglalakad na sila doon. Kita nyo yan, meron kaming gate pa dito. Meron pang gate doon sa may bago mag-gate, at mismong gate may gate pa rin. Yan. amenities. So yan,
Tapos may garden sa harap, oh. Ay. Tapos yun ay simentado ang kanilang karsada sa magkabila. Bakod. Yan. Tingnan nyo, are. Yan. Ngayon lang natin napapasukin na rin. Yan. Ganda. Oh. Ay. Ito. Ang chandelier. Diba? Yan, amenities, ang ganda. Yan. Parang ano, may bakawan ka rin eh. Kahoy eh, oh. They also have toilets over here. Yeah. Gonna be the gym. Ganda na amenities. Ngayon lang ako nakita ng ganda amenities dito sa isang developer. Inuna nila ang amenities. Usually hindi inuuna yan ng isang developer gawa nga ng para makatipid. Hindi pa nila alam kung may bibili baga. Hindi pa inaral nila yan. So ito, hindi pa nila alam kung masosold out lahat. Pero they have made a smart move na gawin muna ito para pang come on din. Syempre inuna nila yung amenities dito. Yan. Are maganda. May mga fountain pa dito sa gabi. Tira nyo yan. Yan. Ay. Aliwalas. Sarap maligo din yun. Parang infinity pool. Oh. Yan. Oh. Pagkagaran na kaganda. Ayos na ayos. Para ka mayroong mini forest. Oh. Mini forest dito. Tsaka ano. Mini park. Tiran nyo Oh. Tignan nyo yung design ng bahay na yon. Yun, hindi mira, hindi lana, hindi din naman erin. Pero makikita nyo dito, pwede. Oo. Pwedeng ibahin. Basta parehas lang ng kulay. May pag ganong design. Pwedeng ibahin. Oh. Kaganda nung laki. Oh. Laki. Oh. Dito tayo ngayon. Daming park. Daming magandang park din eh. Kaya kumuha na kayo para habang wala pang masyado nakakabili para makapili kayo ng ano maganda-gandang This one, they purchased a lot. So when you purchase a lot, you can, So this is nothing to do with. it's very big as well. Okay. But if you purchase a lot, of course, the design should be up to you. As long as it's parking lot malaki din. It has to be approved. So these are someone's bought the lot and they built them themselves. For this one. But this one I think is there. It looks like someone. Okay, nandito na kami ngayon sa ating yung kinapakita ko sa inyo kanina na ibang model.
maganda. Yeah, this is the new house here in Cariveo. Another new design. So, we got a big lot here. Mas malaki yung lote nito sa harapan. Mas malaki yung garage niya. At kintan niya man yung design na to. Okay. So, ang laki ng garden sa harapan. If you are interested in this model, kontakin nyo lang itong mga details na to. This is the left side of the unit. Woo! This is much bigger. This is much bigger. This is the first one. The new one kasi may dalawa yan. Yung isa. So, ito muna yung pinasok natin. The maid's room is quite big. Yan. Ito natin to. Got a toilet. And the utility area here in the back of the house. Granite top. Yeah. You can see this Mediterranean style much clearly in this model. That is for the gas range. Yes. And then they have also That's a the different touch. Wow. Before it's It's actually parang more powder premium. matte finish. This one is more premium, it's like wood. See, one. So ayun, nandito pa rin tayo sa likod. Pumasok na sila dito sa side ito. Pero gusto ko muna unahin muna natin yung labas. Alright. So it appears like that na dalawang bahay. Parang dalawa siya. Ayan. Pero this is a one house. Alright. Okay. So meron din siyang access dito sa giliran ng bahay. Okay. Sobrang laki. Okay. Tingnan natin. Ito yung harapan ng bahay. Tayo makakapasok dito. Merong lock. Tapos sa likod. Naka-security lock yung bahay. Hindi na tayo papasok sa tagiliran. So meron din siya access dito. Yan. At first maid's room. Yan. First maid's room. Na meron din toilet and bath. And yung pinasok natin kanina ay second maid's room na yun. Kasi pagkaganto kalaki nga naman ang bahay mo at tikim may katulong, o digid, syempre dalawa agad, o ang ganda, ano. Yan, hindi na tayo papasok. Yan. Tingnan yung mga accent ng kanilang windows at saka itong mga ganito wooden accent. Ganun nyo ha. Yan. Ito ay turnover style na ha, turnover style na. Kung ano nakikita nyo dito, yun ang kasama. Yan. Yan, kasama yan. Oh. Yan. Wooden din siya. Pwede siyang master's bedroom kasi may sarili siyang toilet and bath. Normally, pag ito nakalaki, yung baba niya, oo. Kasi sometimes, when they get old,
wider, they tend to want a bedroom. Wider yung ceremony. Curious ako doon sa isa kanina. So, this is the first bathroom dito sa baba. Okay. Yeah. Another perspective. What you see is what you get here in Periveo. Alright. Okay. So kanina lumalabas na dalawang bahay. Kaya curious ako ngayon kung anong nangyari. Okay? So ito yung kanina may access. Mayroong extra room dito. Tagiliran. Yan. So andun tayo kanina sa labas, right? Tapos umikot tayo dito tayo pumunta sa likod. So ito yung ating first bedroom, supposedly, sa baba. Okay, sobrang laki nito. Sobrang laking bedroom sa baba with a toilet and bath. Ensuite, toilet and bath. Medyo diagonal yung style niya, no? Okay, ang taas. Hanggang taas din yung tiles niya. With a window dito, ganun din yung kanyang design. May pagka-wooden design. Alright, this is the view from the inside. And merong kang windows. Ganda ng pagkaka-design dito. Okay. So, ito yun. Kaya merong extra. Nakala ko dalawang bahay. Alright. So, punta naman tayo sa ating second floor. So, ito yung view sa baba. Alright. View sa baba. Taas. Gusto ko itong design ng window nila. Ang kanyang mga borders. Iba yung dating kapag ka-wooden style. So, ayan. So, kasi first grabe. So, first time ko nakakita ng ganito na yung buong hanggang taas hanggang baba is yung glass panel. Ayan. There's a walk-in closet or a toilet and bath. Alright. Toilet and bath. And it's not like just like any screen. Alright. If you open everything, oh my goodness, the ventilation. So, dito tayo galing kanina. Nakapatar tayo dito. Unahin naman natin itong sundin man natin ito. Yun. Nice. I think this is the common toilet and bath. Okay. Okay. And another bedroom. All is included. What you see is what you get. I wonder, ito yung harapan. Kung anong dito. Okay, sobrang laki. Sobrang laki. Sobrang laki. And ito yung harapan natin guys. Yan. Bang! That's it. This is it. Look at this. Look at this. Yep. This is a big house here in Periveo. And for the details, kindly contact these numbers down below and the email. It's my email.
So this is the first unscripted review for this house. That's actually a review, ano? Kasi parang nag-walk around na ako dito kasi I just wanna see this new house here in Periveo na hindi pa namin napapasok. Okay. Right? Tara. Imagine ko dito guys yung kasi bago pa lang to bagong tanim pa lang yung mga pine trees na yan. Pero I can imagine, tinan nyo na. Imagine kapag malago na sila, matataas na yung puno. Ganda dito. Ang ganda ng ambience lalo dito. At another piece of advice sa mga gusto mag-invest ng bahay. Usually kasi nagtatanong sila sa akin ng mga RFO, pwede ng tirahan. And sabi ko sa inyo, hindi malapit ang presyo nun kumpara dun sa bagong open pa lang. So gusto nila same house pero mas mahal, gusto na matirahan. Ito kasi nagsisimula pa lang to subdivision na to kaya kaunti pa yung mga nakatayo na bahay. But this is the best this is the cheapest version of those houses. So kung may plano din kayo mag-invest, hindi nyo naman babayaran ng buo, you can might as well reserve and installment down payment and installment amortization. Yan. Kasi kung kukuhanin mo to 1 year from now or 2 years from now, milyon na yung appreciation na nangyari doon sa bahay. So, yep. Advice. Ito yung side entrance natin. Okay. This is the biggest one I've seen here in Paris. Iba rin yung dating ng accent na ginamit dito sa house na to. So, supposedly dito yung cabinet, no? Alright. Dito muna tayo sa ground floor. Just going to explore the ground floor. Okay. Magiging isang malaking kitchen to sigurado kasi meron ka center island doon, meron kang access ng yung pinaka outlet. Yeah. And ano kaya ito? Tignan natin. Okay, so another bedroom with 2 windows, vertical windows with medyo makipot yung niya, yung pinto niya, no? With a toilet. Not toilet and bath, a toilet. Okay, labas tayo. Okay. So you might as well, you can see how wide is this particular unit. Okay? The kitchen. You can see. Welcome access. Likod in the door. Okay. So, the breaker, nandito siya. This is a glass panel. Oh. There you go. Boom. Alright. Meron ka din dito ang access ng saksakan. Pwede ka mag-play around ng yung design sa bahay na to. This is the front of the house. This is the view. Pasok mo ng front of the house. Okay. Space-wise, sobrang daming space. Alright? So magkano? Just comment down below or contact these numbers if you're interested in this house.
This is the common toilet and bath. No, just toilet. Okay. Under the stairs. Okay. So that's the ground floor. That's the ground floor. The whole day. Miss Joy said she's hiding from you, so definitely. I need to sit there because eventually she will have to come out to eat. Well, you got to be 20 people. Quite easy. I mean, we could do quite easy. Some would invest on the house. Well, I was just saying, if something else, Big windows. Big windows. Terrace. Front of the house. Doon tayo galing kanina. Oh. Yan. Front of the house. The garden. The three-car garage. Then side of the house. Tara, punta natin to. Pero nalilitan ako sa terrace niya. Big house with small terrace. Alright, let's see. So basically, this is a house full of master bedrooms. They all have the rooms that has mga CR, ayan, comfort, toilet and bath, lahat. What you see is what you get. This is a big spacious house. All right, let's see again. Another house. So what do you guys think? I think this family area, ito, yung malaking yan, ay nagsisilbi na access ng lahat ng rooms. Tingnan nyo. 1, 2, 3. Three big bedrooms with all has toilet and bath. So that's it for this house. This is much bigger than the first one that we Okay, for verdict. Bilang ako matagal ng agent, hindi naman sa negative ako. Pasa ako kasi sa body language ng client kung magre-reserve siya ngayon o hindi. But kahit naman di mag-reserve ngayon ng client, alam naman natin na isa yun sa stepping stone na kapag umuwi siya ng pag bumalik ulit siya or nag-inquire pa siya after niya makauwi, after niya lang makarating sa bahay nila, nagtanong pa ulit siya, that's a positive one. Pero pag dito pala sa body language ng client dito natin, I think not. But di pa rin tayo nawawalan ng pag-asa. No, as of now. So ano yung mga indications noon, yung mga tanong nila is hindi pa palapit sa katotohanan, papalayo, parang tatanong ka ng damit bawa puro blue, wala bang red. So isa yun sa mga indications ko.
Pero pag uwi nila sa bahay tapos nakikipag-usap pa sila sa'yo, that's a good indication na talagang totoo. Okay. Minsan kasi may client na gusto lang umalis na hindi sasabihin na pass muna. Meron ganun. So I think sana mali ako. I think this is a no as for now, right? Mali ako. Pero hopefully mali ako. Alright, so kasi may nagtatanong na sila nung computation and pwede pa rin yan, pwede pa rin. Negative ko no. Kasi hindi ko kasi na-expect palagi. Kahit mag-reserve yung client, kahit nag-reserve na. Hanggat hindi natatapos yung down payment niya, nahihirap. Dati kasi pag unang, sisimula pa lang yung client, nagsisimula ka pa lang na agent, kapag nag-reserve na, kasi masaya ka na nun. So, kasi ngayon, gusto kong i-cherish na muna yung joy ng pagka meron ng tripping at positive closing. Malay natin. Trade marketing person there. Where you live for about here? Oh, sorry. Okay, so parang mali ako, no? Kasi nagtanong na sila ng available maps, available units dun sa maps at nagtatanong kung bank financing or what. So that's a positive one. Nakakatulong din minsan yung yung pagiging negative ko eh. Kasi pag kinontra mo yan, nangyayari yung opposite. Kasi di ba may law na kapag law of attraction. Yan, law of attraction. Hindi kasi ganun nung bata ako. Nung bata pa kami. Bata pa tayo, syempre. Alam mo, may naglalaro kami ng PlayStation. Bala ng PlayStation, right? Alam namin na hindi lagi gumagana yung bala na yun. Pero, pag sinalpak namin yung bala na yun, gagawin namin, hindi na lang namin papansinin na ini-on namin yung PlayStation. Hindi na lang, parang click. Hindi naman gagana yan, hindi gagana. Nangyayari, gumagana siya. So yun yung point doon. So I think sana mag-push through to. Nakakatuwa. Kung ganon. Okay. So far so good. Ito yung mga nakakakabay sa pagtitripping ng client. At dapat tanggap mo naman talaga yun na bilang ahente gagawin mo lahat para mapaklose yan at move on kung hindi magko-close. So ganun lang talaga. Huwag mong didibdibin yung mga client natin na hindi magre-reserve at inubos lang yung oras mo. Hindi. Bilang ahente kasi yun yung magiging pundasyon mo bilang magaling na agent, bilang hindi kasi sa dami ng sales yan. Meron ditong mga nagsisimulang agent na nakabenta ng marami simula at na negative, hindi na tumuloy. So it's the longevity, it's the process, ito yung journey na kailangan mo enjoy dito. Negative client, minsan mapapagalitan ka, magko-closing, at yun naman kaya mong ramdam mo yung saya na pagiging ahente kapag nakaka-close ka. Mas ramdam mo yun kasi alam mo yung pinagdadaanan mo na hirap, hindi yung puro sarap na lang bilang agent. So gusto ko tutunan ni Ma'am CJ, ayun, kasi gusto ko, kasi syempre ako yung partner niya, so yung saya na mag-present, ganoon din doon din ako tinuruan ni Sir Jeff, yung aking mentor, na push lang, next ka lang, ayan. Tinuruan niya ako na mag-present ng hindi niya ako
tinutulungan at pagkita niya na ako'y malalaglag na, saka na siya pumapasok. Sinasabi ko na, Sir Jeff, para hindi ko kaya ito. Minsan talagang di siya sumisipot sa mga tripping namin, o kaya pinapabayaan niya lang ako para yun, katulad ginagawa ko kay CJ ngayon, pinapabayaan ko siya mag-present doon nung wala ako, kasi doon mahuhulma yung mga second, yung mga instinct mo, basic instinct mo bilang ahente, na kapag ka hindi mo alam yung isasagot, kailangan talaga bilang part of agent, meron ka dapat sasabihin kahit na malapit doon sa katotohanan, at na hindi magmumuka na hindi mo alam yung project. Kasi sa totoo lang, itong Periveo is bago pa lang sa amin. Inaral na din naman namin to. May mga details lang talaga na si admin lang o si marketing lang yung makakasagot. So sana maging okay. Nandun din naman yung marketing kanina. So ayun, nandito tayo ngayon sa gitna ng Periveo Lipa. So mai-recommend ako ba to sa mga buyers natin? Yun nga, sa quality, goods. Sa kulay, hindi ako goods. Sa location, goods. Walang traffic dito, kita nyo naman. Tabi-tabi ng karasada yan. 5 minutes, Lipa proper. 10 minutes, Batangas proper. So, ano pa yung ine-expect natin sa nakagandahan, no? So, yung kulay naman, madali na yan. Pwede namang, so, malamig, walang traffic, at sa presyo, in its category, mura pa yun kumpara dun sa aking hinawakan dati na brand na 2 bedrooms lang, maliit, nasa 4 million na. Grabe yun, hindi ko na babanggitin. So marami kasi naglalabasan na developer katulad ng Periveo, ito, na yung binayaran mo is talagang yun yung value ng pera mo. Alright, so Periveo is good, maganda siya, value for the money. Ayoko din naman na mapapasama yung mga client natin. Kaya nga hindi na ako nagpo-push ng ibang developer na tingin ko ay hindi ayos. O kahit kinokontak nila ako, cover ko daw, pass muna tayo dyan. Doon tayo sa mga maganda. So, the fact na in-upload ko ito, ibig sabihin, recommended to. Yan. Meron akong tripping sana sa Eco Verde. Ngayon, buti na lang nag-cancel. 2:00 na. So may tripping sana ako ngayon. Abangan nyo guys yung ating Eco Verde Lipa. Pag kinover natin yan, kung saan yan. Kasi mismo ako hindi pa nakakapunta doon. Nag-cover lang dito si Ma'am CJ. Gusto ko din mapuntahan yon kung saan talaga yung pinagkawitan lipad. Malapit lang yun dito. At isa yan sa pinakamainit na. Hindi ko sasabihin na locos kasi 2.53 million ang start niya, pero it's got a 3 bedroom, 2 toilet and bath within that price range. Pare-pareho sila, and unit man yan, inner unit. By the way, this is a townhouse dito sa Eco Verde Lipa and Eco Verde Sahaya. Nagkakapareho yung floor plan nila kasi napanood ko yung ito yung video na to, yung ka-upload ko lang. Same na same sila ng floor plan ng Eco Verde Sahaya. So nagawa nila ng paraan na magkameron ng 3 bedrooms, 2 toilet and bath dito sa floor plan na to. Ang galing, townhouse to guys. So abangan nyo yan, Eco Verde Sahaya at Eco Verde Lipa Batangas. Kung gusto nyo mag-invest dito sa Batangas for investment, pwede nyo paupahan. Napakaganda kasi pwede nyo paupahan for 10 to 15,000. So pambayad nyo na yon sa monthly. So maganda siyang asset guys. Kung gusto nyo na hindi natutulog yung pera natin, kahit walang umupa dyan, yung property mo na in-invest is every quarter or every month nag-a-appreciate yan. So mas malaki yung tutubuin mo kesa sa bangko. Kasi kung nilagay mo sa bangko yung pera mo, paglabas na yan, binigyan ka daw nila ng tubo, kuno na doon sa bank. Pero lalo pag deposit natin, pag winidraw natin yung pera, mataas na inflation, halos bumaba pa talaga yung value ng pera mo. So kung ilalagay mo siya sa bahay or sa lupa, mag-a-appreciate yung pera mo over time. Hindi mo pwedeng ibenta yung binili mo 2 years ago, same pa rin. Hindi, sa pamahal palagi yung value ng property. Yun yung pinakamagandang investment. Hindi katulad ng kotse na kapag nilabas mo first day inilabas mo sa kasa,
Hindi mo na pwedeng ibenta yun ng ganong kamahal. So, ganun kadali, ganun kaganda sa lupa mag-invest. It's just a matter of how, where did you purchase the lot? You need to study, feasible study ng location, kung ano bang maganda sa lugar na to in the future. Okay, so that's been said. It's easier to decide, lalo na sa mga ganitong location na develop na, likely pa. Sabihin ba natin maganda? Yes naman, kasi sa leisure pa lang napakaganda ng Lipa. At dito sa Periveo, develop na to, may mga nakatayo na dito at wala na, may amenities na, may roads na, malamig ang klima, accessible sa lahat, wala ka na aalahanin. So yun yung mga kailangan natin consider